How beautiful it is to think nga we have reached the end of our 1 week, and we are so delighted to hear that even during the time of the pandemic, panahon nga ang mga tao gidid-an sa pag-adto sa mga simbahan, sa panahon nga ang mga tao gidid-an sa paghimog public gatherings, sa panahon nga wa nay mga pastor nga muwali sa ilang mga congregations, ni anang panahon na nag-abli ang Dios o ganghaan. We talked about it last night. God opened the door which no man can shut. That's His message to Philadelphia. But tonight we are going to study how God will continue to do that, because we are going to talk about the seventh of the seven churches in Revelation 2 and 3. Ang nakanindot mga igsoon kay kining Laodicea, the seventh church, is the church where you belong, where I belong. Ang ato ning church of God in the last days. But before we proceed with that study, may I invite you to join with me as we read the scriptures. Very few short verses from Revelation chapter 3, beginning with verse 14. Unto the angel of the church in Laodicea, write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. We heard these notes throughout the week. Every time ang Diyos nag-address sa mga Christians in the different periods of Christian history sa atong kalibutan, gigamit niya kining mga pulunga. Gisugo niya si Juan, isulat. Sulti sila nga ang nagsulat kanila, ako mao ang Amen. Naibaw na tag-unsay kahulugan sa pulong Amen. So be it, God is the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. And then in verse 15, gipadayon niya ang pulong, I know thy works, that you are neither cold nor hot. I would wish you were cold or hot. Wow! A description of Laodicea. Dagaang, o sa Bisaya pa nga pinulungan, dagaang. Lukewarm sa in English. Tubig nga kung isulod nimo sa imong baba, dili nimo matulon kay alang-alang bugnaw, alang-alang sad init, naa siyas pulong dagaang busa ang gigamit nga pulong sa verse 16. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. That's a sad note ni ining maong sulat. Dili kaagwanta ang Dios magtanaw sa alang-alang nga mga Kristohanon. Dili hingpit ang pagtugyan, alang-alang ang pag-alagad, nagbaton og ngalan, apan wa mahusto ang ilang paglakaw sa dalan, nga buot palaktan kanila sa Dios. Ingon ang Dios, isuka ko ikaw. Higala, we will be talking about that in more detail today as we go through the rest of the verses. Verse 17, because you say, I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, and blind, and naked. Then in verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white raiment, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Let's proceed with reading the remaining few verses. Verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. A very good reminder mga kaigsuunan nga, ang Dios, ang atong amahan langit nun, nahigugma kanato, og tungod kay siya nahigugma kanato, og makakita, nagani siya direksyon sa atong kinabuhi nga murag, wala na ta natunong sa dalan nga buot niyang palaktan, magpahinumdum siya. Gani kung gahi ang atong ulo, dili ta kaamgo dayon sa iyang pagpahinumdum, gamitan niya ang gitawag nato karon og disciplinary measures. I rebuke and chasten. Apan nindot kay na ang pahinumdum. Minaw bitaw ko sa gisulti ni Dr. Bingbing kaganina sa panahon sa takna sa pagtuon ang iyang manumduman ang paagi sa pagdisiplina sa iyang amahan. Our very close friend, the late Pastor Perez. Kay matod pa niya, every time mo punish ang iyang amahan kaniya, ug niadto pa ng tradisyon nga dili pa kay sama ka istrikto karon mahitungod sa gingalag child abuse kay kining gobyerno say manghilabot sa atong kahimtang sa pamilya.
Ang disiplina ginhimo sa mga ginikanan ginabadlong. Apan nasayra na to, kita nga nag-agi sa pagkaginikanan. Pulos na nasayod nga dunay panahon nga mo implementar gyud tag sakit aron pagpahinumdom sa tong anak. Ay nabuhata ka ng imong buhat nga dili maayo kay makadaot na dili lamang sa imong pagkatao karon kundi paras kaugmaon mo na nga sakto ang pinulungan sa Biblia. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Now, the next verse is one of the most popular verse in Revelation. The message of God. When he said, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him and he with me. We'll go back to that later in in-depth emphasis. But let's finish the revelation of God in the remaining 2 verses for Laodicea. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. I like this note. This is the message of hope. That's why ang iyang pahinumdom dili lamang sa Church of Laodicea, but we read this note in all the messages to the 7 churches. Verse 22 finally says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. No, naipinulungan si Pablo sa Romans 10:17. Matod niya, faith cometh by hearing, and hearing by the preaching of the word. Unya sa John 10:27, si Ginoong Hesus nga nag-angkon sa iyang kaugalingon nga mao ang maayong magbalantay sa mga karniro, ang iyang mga panon. Nag-ingon siya, ako nakailas mga ako, ang ako nakaila kanako, kay sila magapatalinghog sa akong tingog. The best way God knows whether a person is his sheep, bisan asa ka man nga pundok sa pagkakaron. Mao man na ang kahulugan sa flock diha sa John chapter 10. Mga religious groups, mga denomination, mga sikta, mga dagkong kapunungan sa mga pagtulunan ug mga relihiyon. Apa nag-ingon ang Dios sa Juan 10:16, "Duna ko'y ubang karniro nga dili sakop sa akong turil." Manduan kurasab sila sa uban nga bersyon nag-ingon kana, tawgon kurasab sila kay usaraman unya ang panon, usaraman ang magbalantay. Upon the way God knows whom He is calling, ang iyang sheep nga wala sa sulod siyang palon. Ang giingon niya sa 10 versikulo 27 sa Juan kapitulo 10, ang akong mga karniro magapatalinghog sa akong tingog ug magasunod kanako. Munang gipadako sad na ni Paul sa Romans 10:17. Ang pagtuo nagaabot pinaagis pagpatalinghog. Ayaw mo kahibulong nganong sige ugwali ang Hope Channel. Ayaw mo kahibulong nganong dili man mohunong ni mga tawhana, dili day sila kontento nga muna nang gidaghanon sa mga membro sa ilang iglesia, sa ilang simbahan nga nangapuno na mga ganit ng uban, nagsige na lang sila pangitag paaging ma-expand ang church kay puno na ang kaigsunan. Wa pa day tagbaw ni mga tawhana ana nga klase sa ingnon ta evangelistic exploits. Yes, wala nga naman. Kay nag-ingon ang Dios, daghan pa ang akong karniro nga wala pa sa akong turil. Apan ang note nindot kayo, siya nga adunay dalunggan. Angay siyang magapatalinghog, mauna siya ang gisulti sa Espiritu. And that's the last note for Laodicea, which was also the last note for every single era represented by the 7 churches nga atong natun-an nining simanaha. Now, tunan sa nato sa makadiyot ang hamubo nga background aron makasabot ta unsa gyud hinungdan nganong ang mensahe sa Dios para sa Laodicea ingon niini kabug-at paminawan. Ato sang trace upon ang background. What is Laodicea? Laodicea is the last of the 7 churches, and significantly ang iyang kahulugan, it represents the church of the last days. Maupod ni ang panahon nga nagpadayon ang atong high priest si Ginoong Hesus sa iyang paglaban kanato sa hukmanan sa langit. Gisgutan tanan na sa atong pagtulunan kagapon sa Philadelphia. Philadelphia was the era when God opened the door and no man can shut. While we understood that to mean nga ang mission
sa tibuok kalibutan na abli ang ganghaan kay ang tanang mga missionaries milukop naman sa kalibutan at this time nagdanag Bible. They did not come into the world as conquistadores, as navigators, as colonizers. They came into the world this time as preachers of the word because the word has been lost. It has been cast to the ground for about 1,260 years. And we'll have future study on that too. How did we come up to this interpretation nga the word has been declared lost, has been cast to the ground? But for this time, we are emphasizing nga panahon sa Philadelphia, duha ka pultahan ang abli. Ang kalibutan na abli alang sa dako nga buhat sa pagtiwas sa buluhaton misyon sa tibuok kalibutan. Ug natuma na. Apan ang laing kahulugan sa I have set before you an open door which no man can shut was when Jesus, our high priest, entered the most holy place of the heavenly sanctuary. The antitypical meaning of the Day of Atonement in Leviticus 16. The Yom Kippur, the most sacred of the holy days of Israel. Diin ang katawan sa Israel gitawag aron sa pagpuasa, gitawag aron sa paghinulsol kay naabot ang adlaw sa paghukom. Samtang ang atong labing taas nga saserdote nisulod sa pultahan nga giablihan, the door of the most holy place. The judgment of God has already begun and it is going on right now. The period of Laodicea. Apan wala pa natapos ang iyang judgment, kay kung matapos na nasayra na itong ang iyang buhaton, He will get out of the most holy place, He will put the censer aside, and as soon as that censer is put aside, the door of probation will be closed. Right now, wala pa na nasira. Abli pa ang pultahan sa kaluwasan. Abli pa ang ganghan. Bisag kinsa tao nga mudawat karon sa kaluwasan, makausab pa. Palahubog, makabiya pa sa iyang bisyo. Sugarol, makabiya pa sa iyang bisyo. Bisag kinsa nga makakasala. Kung mudawat siya sa kaluwasan karon, abli pa ang pultahan alang kaniya. Kay tua pa ang atong labing taas nga saserdote sa labing balaang dapit sa langit nung sanktuaryo, naglaban pa siya alang kanato. Apan moabot ang panahon nga musira ang kaluwasan ug matuman ang giingon sa balaang kasulatan sa Amos 8 versikulo 9 paingon sa 11 nga ang mga tao unya niya ng panahon na magadalagan ngadto nganhi sa pagpangita sa pulong apan wala na kinidiha. Mangita sila og moingon nga gigutom nami, dili na kagutom, dili na kauhaw sa material nga pagkaon og material nga tubig kundi sa pulong apan di na nila kini hikaplagan. Mauna ang gingalag close of probation. Apan karon abli pa. Bisan kinsa nga tao karon panahon na mausab pa ang iyang kinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios. Now, unsa may mensahe sa Dios sa atong kaadlawan karon? The Church of Laodicea. It's the church of our time, the last days of Earth's history. We should be very concerned and take the message to this church very seriously because this is God's assessment of our spiritual condition as a people living in the last days. Balik ko na to. Ang pagsuwat ni Juan, sumala sa sugo sa Diyos kaniya. Ipadala kining sulat nga to pito ka iglesia who were all existing during the time of the end of the first century when John wrote this letter. Karon ang katapusan na sa pito, Laodicea, which signifies the segment of the history of the Christian church in our days. Unsa may meaning yun? Ni adire. Laodicea means the judging of the people. Wow, very appropriate sa akong gisaysay kaninyo. Ongoing ang judgment time as of now. Tingali mo ingon, ha? Naanay judgment? Yes. There is an ongoing judgment now. Hinudumi tulo ka phases ang judgment sa Ginoo. There is the phase of the judgment by investigating the books. Those are written in the Bible. And that is what is going now. The time when every single name of every person will be considered in the heavenly judgment. Then there is the time of the imposition of the verdict at the close of probation. As of now, ni apata sa the judging of the people, the process of the judgment, a just people or a justified people. Unsa may history yun sa Laodicea. Ako nang ihatag sa inyo ang kahulugan,
It means the judging of the people, the justified people. But what was the origin of Laodicea? Laodicea was built by an ancient king whose name is Antiochus II. Kanang Antiochus, ubay-ubay na ang ngalan sa history. Antiochus Epiphanes. Kini si Antiochus II, siya ang builder sa church, or rather sa city of Laodicea. Not the church, but the city. Sometime in the year 260 to 240 BC. And he named this place in honor of his wife, Laodice. Kung kana si Laodice, sumala sa mga Bible commentators, mauna ang daughter of the king of the south nga gi-refer ni Daniel sa Daniel chapter 11, verse 6. Well, that's another subject matter that can be expounded in a prophetic presentation. Maybe we can do that in the future. But Laodice was a powerful woman, the prince, the wife of the king, who became the source of the name of one of the richest cities in Turkey, kaniadto nga ancient times, Laodicea. Now, Laodicea, ang iyahang karakteristik, matawag natog city of compromise. Accommodating siya kaayo. There is no city where spirit and nature are more difficult than Laodicea. There are no extremes and hardly any very strongly marked features. Ang buti pasabot ni ini, ang kini nga syudad, hilabihan ka accommodating, bisan kinsay mo dool madawat nila, unsay imong negosyo, gikan ka sa ubang nasod, gikan ka sa ubang dapit, pwede na nimo i-display imong negosyo diri, ug mo progress na diri. So it become a center of commerce, a center of business, sa ancient Turkey, sa ancient Lydia, ang karaan nga ngalan sa empire nga gi-conquer ni Cyrus gikan sa kang Crusos. Nagtapad ramang gud ni sila ang Philadelphia, ang Thyatira, ang Sardis, ang Pergamos. All those churches were very close by, and they were within what we now call Asia Minor, or the present place we call Turkey. Now, in this situation, an even balance lies its peculiar character. Those were the qualities that contributed to make it essentially the successful trading city, the city of bankers and finance, which could adapt itself to the needs and wishes of others, ever pliable and accommodating, full of the spirit of compromise. Murabag sa kahimtang pa sa Russia kaniadto, closed ang Russia for years. Closed ang China for years. Kay gitabunan sa matud pa sa political terminology og the Iron Curtain og the Bamboo Curtain. Mga terminology nga nagbuot nga og musod mo diri, igo lang yun mo mamumo, mga magkadugo kay di mo kasulod. But during the time of Mikhail Gorbachev, sometime 1988, 89 and 1990, ang communist territories naguba ang walls of Berlin. Og misinggit ang gobyerno sa Russia, glasnost, perestroika, unsay kahulugan ng pulunga, Ruso nga pinulungan nga buot ipasbuot, abli na mi, sirado mi kaniadto, abli na mi karon, sud na mo, negosyante sulod mo, mga eskwelahan sulod mo, mga philosophies, mga business sulod mo, mga kaalam sulod mo. Glasnost, muranig, kahimtang sa Laodicea. Laodicea accommodates anybody who wants to make a dwelling in the city. So it was a city of wealth with large markets, large banking exchange, large manufacturing interests. Rich farming districts surrounded it. Valuable wool was produced in the valley. Soft in texture, glossy black in color, but tense as it were with violet. Black garments nga nagsinaw-sinaw kanang ilang mga itom nga giday nila ang ship's feather, giday nila itom, ila dayong butang-butangan og sinaw-sinaw nga violet. These black garments were worn almost exclusively by Laodiceans as evidence of their wealth. Murag status symbol sa ilang panahon. Makakita na gani ang mga tao ni adto og mga tao, mga maglakaw nga kababaynaan ko kalalaki na sa dalan nga itom ang bisti apan nagsinaw-sinaw ang violet nga glittering sa ilang itom nga bisti nagpasabot may kaya ng tawhana. Dili ukay-ukay ang gisulob ana. Mga genuine, mapalit lang na sa mga dato. And they were proud of doing that while loitering around the city.
Laodicea was one also of the leading health resorts in the Greco-Roman Empire. Well known siya sa daghang mga, ug sa ato pa karon, sauna bath. Mga lukewarm baths and mineral springs attracted many visitors from different parts of the neighboring cities. So, anhaanan lang yun is mga taong may kwarta. Kay, naa sila ikapamalit, ug naa po sila ikapahayahay. Because it was a city of wealth. An important school of medicine was also situated in the temple of Caro, one of some 200 temples in the ancient world dedicated to Asclepius, the Greek god of medicine, or a counterfeit Messiah. Karon wa man gyud ta daghan sa ato ang wala gyud kahibalog unsay meaning ni anang makita nato sa mga butika nga bitin nga nag-ikos sa usa ka kahoy. Representation na ni Asclepius. Kinsa man ni si Asclepius? Mao ni siya ang Greek god of medicine. Apan kana si Asclepius, ang Greek god of medicine, nga didto manukad sa Greece gyud ang ilang pagpasiug na ana, because as I have mentioned to you last night, labing daghan sa mga sangas kaalam karon nato sa kalibutan diha man manukad sa Gnosticism sa mga Greeks. Muna nga ang tanang sangas atong kaalam ron either lang nag-end anang word nga sophe or logi. Sophia, which is the word for wisdom, logos, which is the Greek word for the word. So, kana siya nga branch of knowledge, ug ang usa ni ining gingalan nato og the Greek god of medicine was Asclepius. Muna makita ninyong bitin nga nag-ikos sa usa ka kahoy og sa kupa diha sa mga prescription papers sa mga doctors o sa mga dagkong karatula sa mga butika. Now, counterfeit Messiah na siya kay pagans man ni sila. Now, connected with this school of medicine in Laodicea was an industry for the manufacture of the special eye medicine. And they call this eye medicine collyrium. Gitawag ni nila og the Phrygian powder. Phrygia man ang ngalan sa center nga maupod ang another name for Lydia, or where Laodicea was a major city. Phrygian powder came through Laodicea into general use among the Greeks. Munang ay kahibulong nga ang terminology nga gigamit sa Dios sa pagsulat niya sa Laodicea, palit kamo og tambal sa mata. Kay naghuna-huna kamo maayo ang inyong pagtanaw, buta di ay kamo. Ana, symbolic na nga word, because that was the word that could be understood by the people who were members of the church in Laodicea at the time. Because of their wealth, the citizens were proud, arrogant, and self-satisfied. The city itself was well-ordered and successful. But those very features made it self-sufficient. How true? Nga bisan sa atong panahon karon, mahayahay na gani ang tao, lisod na kaayo ang imong pagwali kanila sa mensaheng kaluwasan. Kadaghanan sa mga tao ron nga murispand sa walis kaluwasan, ang walis Biblia. Ang kadaghanan sa mga tao karon nga modawat niini, either ang labing daghan ang mga kabus or ang dili kaayo maayog kahimtang. Apan sa labing dato nga mga tao, hilabihan kalisod sa pagdawat sa ebanghelyo. Ana na di ay nasukad pa kaniadto. Gani karon na ay among ginaingon nga, kung itandi nimo ang kadaghanon sa mga taong mudawat sa mensaheng kaluwasan, arini mo makita ang dako nga volume sa katawhan gikan sa mga ordinary people, the poor, the rural areas. But go to the urban areas, go to the place where the people are millionaires, makatawa mo na sila kay pananglitan mo gamit ang ining illustration. Imo na silang walihan nga adto tag langit, kay kuntuan na tas langit makakaunta og 12 ka prutas nga bunga anang kahoy nga naa sa tapad sa suba sa langit didto sa bag-ong langit, ang gingalag restored Garden of Eden. Makakauntag 12 ka prutas sa 12 ka buwan sa usa ka tuig. Kung imo sultihan anaan dato karon makatawa. Ngano man 12 ka prutas kanon sa 12 ka bulan, makapalit mamigkapig 20 ka prutas o sara ka kananan. So, makita ninyo mga higala nga tinuod ang giingon sa uban. The rich are very
hard to evangelize. Mauna ang kahimtang sa Laodicea. Nagbaton sila sa ngalang Diyos non Kristohano, nagbaton sa ngalan sa pagtuo, apan nada ang ilang kinabuhi sa kaluho sa ilang pagkadato. Now, the commendation though, niya nindot kay may commendation man ang Diyos para sa Laodicea. There was nothing to commend in Laodicea. Walay butang nga gidayeg sa Diyos diha kanila. The church had imbibed the proud spirit of the world around it, and its people were in spiritual jeopardy. That's why the Lord rebuked it for its being lukewarm. Muna iyang badlong kaniya. Dili commendation ang ilang nadawat, pahinumdum ang ilang nadawat. Christ sees this last church as miserable, poor, blind, and naked. Yet, interestingly, they possessed all the essentials that go to make an impressive appearance. The lukewarm baths of Laodicea, neither cold nor hot, were a tragic symbol of professing Christians just prior to the return of Christ. Karon ato ning ginganlan sa kang Ellen White nga writing sa Pen of Inspiration, ubay-ubay ang mabasa nimo anang phrase nga nominal Christianity. Sa may kahulugan sa nominal Christianity. Sa pinulungan ni Pablo, gigamit niya ang mga tao nga nagabaton sa ngalan sa tinuuhan apan nagadumili sa gahom niini. Meaning, they profess to be Christians only in name, but not in life. They do not live Christianity in their lives. May numdum ko sa district pastor pa ko sa Surigao del Sur kaniadto. Nayusa nato kay igsoon nga napanalanginan sa Ginoo. I mean, I'm sorry nga I'm mentioning things like this, but I should not have mentioned the place. But naay ubang mga tao nga kaniadto dili kaayo materially blessed, dili dato. Apan sa grasya sa Ginoo sa ilang pagkamatinugyanon, gitugahan sila sa Dios og daghang panalangin. Apan ang usa ka higala miingon pastor, na usab na gina siya kaayo karon nga dato na siya. Kaniadto sa kabus pa na siya, magkuyog mi anag higda sa daplis dalan kun manambong mig federation magpasan mis among mga banig. Pero karon mupara ko siyang sakyanan ngay maagihan ko niya nga naas dalan nga nagpasan gihapog banig siya nagsakay na, mupara ko di na ko niya maparahan pastor, wa na siya kailan ako. Well, sambingay na nga pinulungan nga doon nagyud kaayoy dako nga chance nga ang mga taong ni asinso sa kinabuhi mutaas pod ang ilang tan-aw sa ilang kaugalingon, maubos ang ilang tan-aw sa uban. That was the problem with Laodicea. Nominal Christianity. May usa ka magtiayon, professionals. Unya matod pa nila mutambong mamig midweek, mutambong mamig vesper, mutambong mamig church, mag-worship mami sa balay, but ang among tinambungan mura na lang og gitawag og instinctive nga pag-alagad. Unsa may instinctive? Dili na isuod sa buot apan himuon. Naa ba day butang nga mahimo nimo nga wa isuod sa buot? Daghan. Pananglitan. Magsulot kag sanina. Wa gyud nimo sugua imong kamot. Pero maglakaw ka sa dalan, ang imong kamot mutaod ginas butunis paingon nga rislungag. Instinctive na. Dili na nimo huna-hunaon pero ginahimo nimo. Pananglitan. Maghugas kag plato human ka mukaon. Di naman imo suguon imong utok. Natural nga imong hugasan ang plato kay normal man nga nahuman kag kaon, dili ang ngayon mauga ang mumhuda sa imong plato. Hugasan yun nimo. Things that you do without thinking about it. Instinctive. Munay ngalan og nominal Christianity. May ginahimo ang mga tao nga related sa ilang pagkarelihiyoso apan dili nagikan sa kasing-kasing. Mura na lag automatic routine naman lang guni. Routine gani bisan ang pag-ampo. Ang pag-ampo sa mga Kristohanon sa nominal Christianity, kung imong i-record ng ampua karon, pwede nagpislito nila ang recorder kay maura gihapon ang words nga ilang gabiton sa ampo ugma. Muna nga lag nominal Christianity. Things that we do without thinking about it seriously anymore. We are not serious with our spiritual experience anymore. That is what happened to Laodicea. Now, unsa may counsel niya sa mga Laodiceans? Buy of me gold tried in the fire. Buy white raiment that thou mayest be clothed. Gold tried in the fire? Di ba dato naman ang Laodicea? Apan ang gipasabot sa Dios, palita
ang bulawan nga nasulayan sa kalayo, ang kasinatian sa Kristohanon nga mubarug nga ligon bisan sa mga pagsulay. That's the gold tried in the fire. White raiment, dili ba ang ilang pride kadto mang itom nga nagsinaw-sinaw nga bisti kay simbolo sa ilang pagkadato kung musuroy sila sa mga karsada sa Laodicea? Apan ang gipapalit sa Dios? White raiment. Kay kanang imong gisuloob karon nga bisti, hubo ka ang iyang buot pasabot ana. You are a hypocritical person, kay abi nimo binistihan ka hubo kaday. Spiritually you are naked. Anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest. Dili ba sayon kayo sa ila ang pagpalit sa collyrium, ang Phrygian powder, kay available man sa ilang mga butika kung dunay dikil sa mata? But that's not literal. Again, the literal was only a symbol of spiritual illness. Wala na sila kakita sa dalan sa pagkamatarong. Nabiyaan na nila ang pagtuon nga regular sa balaang kasulatan. Mo natambag, buy of me gold tried in the fire, buy white raiment that thou mayest be clothed, anoint thine eyes with eye salve that thou mayest see. Now, unsa may promise sa Dios sa Laodicea? The Lord rebuke those whom He loves. But if we refuse His rebuke, then we must be separated from Him. It's not sufficient to accept His pardon. We must accept His provision. Now, dunay usa ka akong gisgutan sa inyo nga most well-known text for me in the letter to the 7 churches. Kini nga teksto gigamit ni sa halos tanan nga mga magwawali. Nga kung muwali na gani sa publiko, pahibawon ang mga tao sa mensahe sa Diyos, ang last appeal sa evangelist is Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, I will come into him, and I will sup with him, and he with me. Na dinhi sa ubang version, I will dine with him. Sa Cebuano nga Bible, ang labing daghang hubad, musulod ako kung dunay, manuktok ako sa pultahan, kung dunay muabli kanako, musulod ako ug mukaon uban kaniya. Akong gipamalandong ang lalom nga kahulugan niini. Unsa may kahulugan niini? Is this an appeal to non-Christians? Nga karon nakabati na nga naay Kristo nga buot muluwas? Ablihi ang imong kasing-kasing musulod ko. Akong gi-analyze pag-usab. Now this letter was not addressed to non-Christians. This letter was addressed to Laodicea, the Christians of the last days. This letter was addressed to you. This letter was addressed to me. Behold, I stand at the door and knock. God has been knocking at our door. Dili ba dugay naman ta nga related Ginoo? Manuktok lang gihapon ka, dili na lang ka muso diha? No. God will never force Himself in. Hinumdumi ang point nga iyang gi-raise. If anyone hears my voice and opens the door. Ang pag-abli ini nga pultahan, kontras ni sa pultahan sa Philadelphia. Kaya ang pultahan sa Philadelphia, ang Dios mo'y liabli, angay kitang musulod. Apan ang pultahan sa Laodicea lain. Siya'y nanuktok, kay naata sulod, kita'y muabli, aron siya musulod. What is real meaning of Revelation 3:20? Kanang, kung dunay muabli, ako musulod ug mukaon uban kaniya. Wa ba mo kahibalo? Ang panag-uban sa pagkaon, labi na gyud sa panihapon. Kay sa King James Version, giganahan man ko sa term nga gigamit. If anyone opens the door, I will come into him and sup with him. Ang pulong sup. You know what that is? That's the evening meal. Ang panihapon na. Sa may kahulugan, ana. Now, we who have been listening to health lecturers, kini mga public health experts, moingong gina sila nga ang pinaka-sumptuous meal of the day, ang pamahaw. Kay breakfast mangod, breaking the fast man na. Wa man ta nikaos tong ang gabi. Ang last meal na to, ang gahapon mas hapon. Unya, wa man ta nagkaon tong ang gabi. So, i-break na to ang atong fast, mukaon ta og heavy meal sa buntag. Munang nawilno na nga pinulungan, eat like a king in the morning.
eat like a prince at noon, but eat like a pauper in the evening. Kaon la gamay kaayo, samas makilimos nga gamay ra kay kinaan sa panahon sa gabi. Ngano man na, kay dili ko no maayong paingon tas katulog, nga busog ta kay basig bangunguton ta. Munay physical or rather the health reason nga gitambagan ta nga gamay rang kinaan sa gabi. But higala, I want to tell you, I have been not necessarily a lot, but I have been to many countries in this world. Ubay-ubay ang akong nadooan nga mga nasod. Nakapuyo ko sa uban og tagdugay-dugay sad nga dili ra gyud bisita, kun dili nakapuyo gyud ko uban sa mga tao sa laing nasod. Usaray akong naobserbahan. Ang mga tao sa kalibutan sa ubang nasod parehas mga tao sa Pilipinas. Ang pamahaw mo'y dali-dali nga kaon. Why muhikay? Muinit rang inahan sa takuri para na ay ipis sa kap ang mga sakop sa pamilya. Musugo ra sa bata, inigagi atong nagsuroy des daplindalan nga nagpasaan sa karton, pan, disol, pan, tawag to. Kay aron iabu ka ng pan diya sa lamisa, kay ang matag-usa sa buntag sayo. Isigdagan paingon sa banyo, aron maligo, mag-ilis, kay paingon sa opisina. No family fellowship in breakfast. Most of the homes. Nisamot pagkaunto. Kay way tao ang balay. Tuas papas trabaho, tuas mamas trabaho, to ang mga bata sa eskwelahan, kinsa may pamilya nga mga on. But, ang pinakakumon yun nga mahitabo, mao nga, ang pamilya magkauban lang sa lamisa panahon sa panihapon. Wow! Whoever will open the door, I will come into him and sup with him. Mukaon akong panihapon, uban kaniya. Nahibaw mo kung si kahulugan, na. God is telling us, Laodicea, please spend time with me. That's the time we spend time together, the evening meal. Mag-istorya ang amahag inahan uban sa kabataan because that's the only time they have. We call the evening meal the fellowship meal. God wants us to fellowship with Him. Nominal ang atong Christianity kung ang atong worship sa buntag dali-dali usahay ang mga tao mo ampo maingon na lang, Ginoo, ang akong ampo pareha gahapon, amen. Unfortunate. Pareha gahapon, amen. Wow, because it's almost like that. But when we sit with God, you see, when we read the Bible, ang uban nato nag-anad man anang kinaiya nga mubasa tuod tag Bible pero abanid. Now, okay raman ang abanid. You know what abanid is? Chronological. Genesis 1, 2, 3, sunod-sunod. Nya sa New Testament, Matthew 1, 2, 3, hangtod maabot sa... No, I mean, there's nothing wrong with that. You can read the Bible through if you are having a calendar year, and that, praise God, na akay regular nga eating of the word sa pinulungan ni Ginoong Hesus sa Matthew 4, versikulo 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mutuon kita sa Biblia. But I want to tell you, kadaghanan na to, nasa sistemas pagkaon nga maka-indigestion. Di ta matunawan nga naman. Kay gabasa ta, Hinesis 1 ngadto sa 3. Dalion ta na, bisag unsa pay disruption sa palibot, ato nang dalion paghuman nga naman, mumanay na as schedule para karong adlaw. Ugma mo naman po na ibara. So, hurot na to basa ang Bible, but in most cases, when we have this what we call wholesale kind of reading, we are not really spiritually nourished. Nga naman, the Word of God is the food for the soul. As our bodies have to nourish the food and we have to masticate the food in our mouth. Naman na pinulungan sa mga public health bitaw nga instructors nga mukaon ka aron mahigop gyud sa imong lawas ang tanang sustansya sa imong gikaon, tunawa dugmo ka gina des imong baba nganuman. Pahita ka ng uska kutsara gikas 30 paingon sa 35 ka nos-nos sa imong lingag-ngag kung sa imong kining dagko ang ngipon sa ibabaw, molars. Kana nga naman, kay muunay galing. Unya, masagol ka na sa imong laway, mudanglog ka na paingon sa imong tiyan, pugaon ka na sa imong tinae, kaya ang imong tinae way ngipon. Dili na mo tunaw sa pagkaon. Mupuga ra na sa
sustansya sa gidugmok na diyas imong baba. Munang automatic na imong baba nga naay laway, gatulo, ginaganunay, the saliva is the natural spring of life nga gisagol sa Dios sa substance sa imong gikaon. Why? If you have masticated your food properly, bisan gamay og quantity ang imong gikaon, ma-maximize ang sustansya sa imong lawas. The same principle kalabot sa espirituhanong pagkaon. Munang importante ang pulong sa Dios. Ang muabli kanako, musud ako aron mukaon uban kaniya ang buot niya ipasabot. Pagbasa mog Bible, ayaw dali-dali nga mahuman lana nga chapter kay munay na schedule karong adlaw. Magampo kamo, ayaw dali-dali nga moingon ka lang, Ginoo parehas akong ampo gahapon. Amen. Dili. Og maminaw kag wali ayon taas sa pagwali ng pastora, oy, ayaw. Digest the spiritual food, maximize, because that's the way you are physically strengthened if you eat your physical body properly, rather the physical food properly. The same thing is true with the spiritual food. So higala, behold, I stand at the door and knock. God is simply telling, anak, Laodicea, my members of my church in the last days, that's you, that's me. Palihog, when you please give me time. Let's spend time together to talk together. Let's have time. Meditation is a spiritual mastication. If digestion and mastication is physical nourishment, meditation and prayer is your way of strengthening your body. And that's the word God has. Now, the opening chapters of Genesis tells us the story of man's failure. Ang Genesis, and lose through sin. Kay diha man sa Genesis 3, nagsugod ang kagaw sa sala. Ug unsay gihimos kagaw sa sala, kay makaplagan man nimo ang biblical revelation, Genesis 1 and 2, perfect Eden pa na. Pag-abot sa Genesis 3, nasud ang kagaw sa sala. Gikan sa Genesis 3, hangtod sa pinadayag 20. Unsay gihimo sa kagaw sa sala sa tao, sa kalibutan, sa gingharian sa langit, mo na'y nahitabo apan higala sa closing book of the Bible. If Genesis tells us the story of man's failure and lose through sin, the closing chapters of Revelation tell of man's victory and full restoration through Christ. Everything lost through sin will be restored through grace. Ug akong gihimuan na og gamay nga chart. Let me finish this in the next few minutes. Note this contrast in Genesis and Revelation related to the instance of sin and the medicine of grace. Sin deprived us of the tree of life. You read that in Genesis 3, 22 and 23. On the other hand, in Revelation 2 verse 7, sin, or rather grace, restores the tree of life. Sa Genesis 2 verse 17, sin put us under death sentence. Upon sa Revelation 2:11, grace gives us victory over the second death, which is the eternal death. In Genesis 3:19, sin sent us out to earn our bread. But in Revelation 2:17, grace provides hidden manna. In Genesis 3 verse 21, sin stole our dominion. Kita may gihatagan sa Diyos og dominion. But in Revelation 2 verse 26, grace promises power over nations. Grace promises us power over nations. Now in Genesis 3:7, sin left us naked. But in Revelation 3 verse 5, grace clothes us with white garment. In Genesis 3:23, sin drove us from God's presence. But in Revelation 3 verse 2, grace pledges that we go out no more. And in Genesis 3:19, sin returned us to dust. But in Revelation 3:23, grace places us on the throne of God. Higala, the biblical revelation is the story of redemption. While we have summarized God's plan for God's people, for His people, from the time of the apostles until our time today, through the 7 churches, we are reminded we can only be sustained if we keep ourselves in the pathway of life. Ang pinulungan ni Hari David sa Salmo 119, 105 nag-ingon, Thy word is a lamp unto my feet and a light
unto my path. Og ang last note sa pitog yun ka iglesia, akong i-review sa inyo as the final point that we have for this whole week. Ang last verse of every single letter. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. May I invite you to please bow your heads as we pray. Amahan nga balaan, nining takna sa kautuhon, dako ang among kalipay pagpasalamat kanimo. Nga nahuman ang among initial journey sa 7 ka iglesia sa pinadayag 2 ug 3. Karon namahan, kahinumduman namo ang daghang mga pagbadlong, ang daghang mga pagdaig, apan labaw tanan ang daghang mga pagpahinumdum ug daghang mga saad. Barugan unta namo kining mga saad nimos balaang kasulatan, kinabuhian namo ang among nasabtan nga imong kabubuton, sinatio namo ang among kaugalingon sa imong pulong aron kini mahimong lampara sa among mga dalan ug kahayag sa among mga tiil. Ligo na among pagtuo, tabangi kami nga bisan unsay mahitabo sa umalabot, makabarog kami nga dili mapukan bisan sa mga pagsulayo sa paglutos. Sa pinasahi among gidala diha kanimo ang among mga igsuon nga may mga pinasahi nga sitwasyon. Gidala nako diha kanimo si ang usa namo ka igsuon nga tuwa karon sa Bahrain nga si amahan dunay usa ka case nga angay nimo hatagan sa pagtagad. Panalangini siya nga maayo siya, ang iyang mga hinigugmas kinagbuhi nagampo alang kaniya. Hinaot nga dunggod sa nimo ang among pangaliya alang kaniya. May uban pa nga susama kaniyag kahimtang. Hinaot nga kining tanan among gidala diha kanimo sa paglaom nga ikaw nga among Dios. Magatan-aw kanamo uban sa dako nimong gugma nga wa gyud mausab sukad kani ato hangtod karon. Hilaot nga tugbangan namo ang imong gugma sa matinud-anong pag-alagad ug pagtultul sa pagsunod sa dalan nga buot nimo nga among pagalaktan sumala sa napadayag sa balaang kasulatan. Among giampo kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.